Ayan mga master, nandito pa rin kami sa Tinambak. Nandito kami sa Tinambak ngayon. At may usapan kami. Kasi nga, this is our second to the last day. Dito sa stay sa Kamsur. Pupunta sila ng Mayon Volcano. Ako, ayoko sana sumama. Kaso nga lang. Kasi nakakailang punta na rin naman ako dun. Kaso lang, gusto ko mag-explore ng panibagong daan dito papuntang Mayon. So, napag-isipan kong sasama na lang din ako. Ang way natin hindi sa National Road. Dito tayo dadaan sa seaside, sa may Goa. Kasi hindi pa ako nakakadaan doon eh. So, dun ko kayo ipapasyal mga master. Tsaka syempre, marami sa mga viewers natin na hindi pa rin nakakapunta rito sa Mayon Volcano. So, kahit na sawang-sawa na ako dito mga master, isasama ko pa rin kayo. Isasama ko kayo dito sa biyahe natin, no? Ay, nakaprepare na yung motor. Nagpapainit na ako. Kasama ko si Mark, si Buboy, yung mag-asawa, si Dayo, at saka si Irene. So, yan. Kasama pa rin natin yung motor natin na to. Na may error, check engine, pero nawala na. Naglulus lang yata yung wirings nito sa Masaklap nito. Nakabili na ako ng pyesa. Ayun. So yan, samahan nyo ako ngayon mga master sa ating paggagala na naman. Last day ng paggagala natin dito sa Kamsur. Alright. So update ko na lang kayo kapag palis na kami. Let's go. Okay. So ayan, alis na kami. Goa tayo, Goa. So ayan, syempre ako na mangunguna. Alright, master. So ayan, pupunta na tayo ng ngayon, Mayon Volcano. Ang distansya ng biyahe natin is 109 kilometers. Simula dito sa starting point natin. Magbabari pa yon, depende sa dadaanan natin mga kalsada. Pero ayon sa Google Map is 109 kilometers. Pero estimate ko 127. Yun. So, round trip, abot tayo ng 240 kilometers, balikan. Max yan. Kaya kailangan ay mabilis ang ating biyahe. Kaso nga lang, meron tayong kasama na merong back ride. So, alalay tayo. So, ayan mga master. First time ko dadaan dito sa kalsadang napili nating daanan. Medyo masikip-sikip yung kalsada na to. Hindi siya highway. Kaya yung biyahe natin medyo magiging matagal. So, estimated natin is around 2 hours ang biyahe, dire-diretso. Walang pahinga. Ayan. Nawala na yung error ng motor ko. Pero nakabili na ako ng pyesa, sayang. Let's go mga master, another adventure natin. Samahan nyo ako ngayong araw na ito sa ating panibagong adventure. Sana maging maganda yung biyahe natin. Wala sanang ulan. Okay, so ayan mga master, papunta na tayo ng Goa. Nasa Goa tayo. Itong way na to, Goa to. So sa dulo nito, doon ang seaside ng papuntang Legazpi. So sa likod tayo dadaan ng Bulkang Mayon. Ayan.
natin, mga master. Ay, ang ganda ng mga palay, oh. Okay, diretso. Ayun. Ay, nawala. Ano nangyari? Napakaganda ng kalsada rito. Walang sira, diretso lang, walang masyadong sasakyan. So ayan mga master. Nandito na po tayo sa bayan ng San Rafael. Ayun, may ano. Ay, salamat. Merong pahangin muna ako kasi ano ako lat ako. So ayan mga master, nandito tayo sa bayan ng Partido, no? At 80 kilometers pa ang biyahiin natin papunta doon sa Legazpi. Medyo malayo pa to. Alright. So ayan mga master, nandito na po tayo sa ano, sa Barangay San Roque. Ayan. At currently nasa 70 kilometers away pa tayo sa ating pupuntahan. Wala pa tayo sa kalahati mga master. Pero dire-diretso naman ang ano ang biyahe, no. At wala akong mapagpaanohan. Flat ako. Hindi naman actually flat, pero ang baba na ng PSI ng gulong ko sa likod. Medyo sumising ako kasi yung ano ko dito, gulong. Wala akong mapaghanginan na digital. Wala rin ako makitang vulcanizing shop, ayun, no. Sa lugar ng mga ano, ng mga bangkingan dito. Kasi hindi ako makaliko na maayos kasi malambot yung gulong ko sa likod. Para umuuntol-untol. Grabe, oh. Yung vulcanizing shop. So dito twisties to mga master. Alam ko meron dito mga naglalaro eh. Nakakita ko sa Facebook eh. Tingnan natin kung meron ah. Okay, tuloy kami mga master. Ayan, so under 60 kilometers na lang tayo. More or less mga 59 kilometers na lang. At nandun na tayo sa Mayon Volcano. Yes. Grabe, oh. Ang sharp na mga curve. Ang sharp na mga curve nila. Para ka rin nasa Marilaki nito. Hindi, mas ano pa to, mas twisties pa to kumpara sa Marilaki mga master. Ano lang dito is meron mga residential area sa gilid. Pero kung mapapansin niyo, mas maganda yung kurbahan dito. Marami naman magagandang lugar na mas better ang curve sa Marilaki. Nagkataon lang talaga na malapit kasi sa city ang Marilaki, kaya masyado na expose. Tapos ayun, may mga vlogger syempre. At kagaya nitong lugar na to, ayan, oh. This is better than Marilaki when it comes to ano, curve ng kalsada. More twisties and mas ano, mas mahaba ang twisties ng ano, ng lugar na to. Ayan, oh. Ang ganda, oh. Doon maganda, oh, sa tuktok. Oo. Oh. Doon, oh. Ganda, di ba? Doon ako mag-picture sa taas.
Ako nga pala ang naging tour guide ng mga kasama ko. O, di ba? This is better than Marilake. Pagdating sa kurbahan. And ayan, pagdating sa view, syempre, mas maganda rin ang view dito. Ang kagandahan nito is seaside at saka mountains. Kita mo yung ano, yung bundok ko. Gusto mo dito mag-ano? Picture. Ayan dito, di ba? Ganda. Okay, and picturean natin, mga master. Siyempre. Dito tayo mga mote. Yes! Ganda ng view, Kita nyo naman yan, Ayan, Dito magandang view, mga master. See, nakita nyo naman, Picture! Ayan, makita nyo naman, mga master, napakaganda ng twisties dito. At may nakita ako mga sadsad din ng ng kalsada. So ibig sabihin kasi pag may mga markings yung kalsada, may mga sumadsad. Ay, ang laking boulder yan, bagsak. Ayan, kita mo naman, may mga sadsad ng may mga kayo din yung kalsada rito, siguro yung mga lokal. Ay, ba yun? Basa ako. Ayan, may mga kayo din, siguro may mga naglalaro-laro din dito. Banking din siguro, or yung mga lokal na hindi naman hindi skilled sa banking. Ay, mga basa dito, may mga basa. So mayaman sila dito sa katubigan kasi ang tubig nila dito, unlimited source ng water galing sa bundok. May resort doon, ang ganda. Wala na yung mga kasama ko. Bagay na bagay ito sa mga racing kamote, itong lugar na to. Pag nahulog ka dyan, shoot ka, Pag nahulog ka dyan, mga master, ang lalim ng kanal, napakaganda. Tingnan niya naman, nakapasyal ka na, nakapag-twisties ka na, pwede ka pang maligo sa tabing dagat. Ganda ng twisties nila dito, at ang ganda ng view. Welcome to Partido Rivera. Ayan, mga master, dito tayo. Okay, picture tayo dito. So, dito tayo sa Partido. Dito pala marami mga naglalaro-laro. Ito yata yung lugar na marami naglalaro, mga master, sa Partido. So, pinuntahan ko yung lugar nila, tingin ko parang may mga nag-overshoot din dito.
Banking, banking. So dito yung mga may mga riders dito every Sunday dito sa lugar na to, no. At ginagawa rin nila yung ginagawa sa Marilake, yung mga naglalaro-laro. Okay, Albay na. Albay Province, mga master. So nandito na po tayo sa Albay. Punong-puno ng tubig dito. Ang daming tubig. Nasasayang lang. Samantalang doon sa Manila, ang tubig doon, kada patak may bayad. Dito sa kanila, ang tubig dito, unlimited source. Walang bayad, mga master. Galing lang dyan sa sa bundok ng support beam, mga support na mesh tawag dyan. So pinapaganda ang bahay sa gilid. Oy, ganda ng dagat. Okay, meron silang gagawin dito. Nag-collapse, no? Nag-collapse yung bundok ko. Inano? Oh, sa kabila na. Grabe, oh. Nag-collapse ang bundok. Grabe. So itatambak nila yan sa kabila. Ayun, oh. Tinitibag yung mga kabundukan, oh. So baka i-reroute nila yung daanan dito, no? Doon nila paladaanin sa taas. Alright, so we're here, mga master, sa TV Albay. Ayan, dito tayo sa TV Albay. At malapit na tayo sa sa Bulkang Mayon. Ayan, master, ang ganda ng lugar, Ganyan naman, dagat, bundok. Nasa paligid tayo ng bundok. Tapos meron dong liguan. Ayun, sarap ng buhay nila dito, no? Dagat, bundok, liguan.
Anytime pwede kang maligo sa dagat. Ayan, so nandito na po tayo sa Piris. Uy, TV Albay. Nasa TV pa rin tayo mga master. Siyempre. Ayan mga master, ito na po, nandito tayo sa may TV Albay pa rin. At ayan, nakikita nyo ba yung Bulkang Mayon? Ay. Ako kasi hindi ko makita. Grabe. Ito, isarug to sa kabila yata. Ito yung Bulkang Mayon nasa harapan natin, pero punong-puno ng ulap. Ayan. So in short, hindi natin makita yung Bulkang Mayon dito sa area na to. Alright, ayan mga master. Ayan, nandito na tayo sa paanan ng Bulkang Mayon. Itong Bulkang Mayon na yun. Hindi natin makita kasi ano, tawag na ito, maulap. Mainit naman, kaso lang ito talagang Bulkang Mayon, para madamot talaga to. Madamot magpakita to eh, no? Imagine mo, sinadya pa natin, galing pa tayo ng ano, pero tingnan nyo naman ang view. Ayan o, yan po ang view ay Bulkang Mayon. Grabe oh, ulap oh, ang kapal ng ulap. So ayan mga master, nandito na po tayo sa Tobacco Albay. Ayan, whatever, basta yun, nandito na tayo. So ang una namin pupuntahan is ang Kagsawa Ruins, no? At ayaw talaga magpakita ng bulkan dito. Ayan, may checkpoint dito. Pati mga sasakyan na yung checkpoint nila. Tilapia, lalaki ba? Grabe. Papahangin lang ako. Ayun, sa wakas may hangin mo master. Okay, pahangin muna tayo. Malungkot tayo ngayong araw na ito. After natin mag-travel ng 127 kilometers, may rider oh, 127 kilometers para lang masilayan ang Bulkang Mayon galing doon sa Tinambak. Tingnan natin. Ito na ang ulan. So maghanap tayo ng masisilungan. Silong muna, silong. Mababasa tayo. Aroy, 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 aroy. Basa. Doon kami kasi lakas ng ulan kanina eh. So tumila na yung ulan, kaya ano na kami ulit, biyahe na kami. So ayan mga master, dito na tayo sa, ayan, malapit na tayo sa ano, sa dagat. Eto, kitang kita dito yung Bulkang Mayon. Ito na dito sa likod natin. Ayan, 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 ayan ang Bulkang Mayon mga master. Ayan, ayun, oh.
Malapit na siya magpakita. Nandito na tayo sa gilid ng Bulkang Mayon. Ayun, oh, nakikita niyo naman yung Bulkang Mayon. Nandito tayo sa, dumaan tayo mismo sa ano, paanan niya. Kaso lang ayaw magpakita talaga dito ng Bulkang Mayon. Okay. Ito, oh, nakita niyo yan, oh, nandito sa kanan natin. Yan ang Bulkang Mayon. Legazpi na tayo mga master. Parang inaagusan ng lahar. Hindi na pala nila kailangan bumili ng buhangin dito mga master kasi ang dami mga residente na kumukuha ng mga buhangin doon. Siguro ayan oh, yung mga black sand na yan. Pang gawa ng bahay no, pang semento. So doon ka nga lang kukuha ng buhangin sa may parang ilog doon. Yung daluyan ng lahar ng ng bulkan. May mabuhangin sa part na to kasi malapit sila doon. Yung pala yung no. Nagmimina sila ng buhangin. Nagmimina ng buhangin. Hindi. Gusto mo dumaan dyan? Oh. Hindi. Tinignan ko lang yung nagmimina ng buhangin. Dito. Ata. Ayan mga master yun, no? Lahar, ayan, no? Lahar warnings. Ba? Nagmimina sila ng buhangin dito. Libre buhangin dito mga master. Yun nga lang, dapat may sasakyan ka. Pero malaki matitipid mo kung gagawa ka ng bahay dito ka kukuha ng buhangin. Eh, no? Minimina nila. Eh yung buhangin na yan, galing yan sa bundok. Galing sa buga yan. Buga ni ni Mount Mayon. Ang ganda oh. Wow. Mga negosyong mga truck ganyan, dito na sila, libre na yung buhangin, diba? Ayan oh. Yung iba mga mga small scale miners, kamay-kamay lang, pinapala-pala lang. Yung mga malalaki, may mga truck na ganyan, mayroon silang mga backhoe. Ayan, yung ilog na yan, yung tubig na yan, galing yan sa Bulkan Mayon. At nandito po tayo sa likod ng Bulkan Mayon mga master. Ayan oh. There. Ito na yung Bulkan Mayon oh. Ayun oh, nandito sa right side natin. Ayan, mukhang magpapakita na sa atin to. May tabon pa din eh. Ginagano nila. Tapos yung mga buhangin yan, binibenta rin nila. Nukay nila. Yes, yan, galing yan dun. Yung buga ng bulkan, dito yan. Mga galing sa bulkan lahat yan eh. So for the record mga master, itong highway na itong dinadaanan natin, ang pangalan nitong highway na to, Duterte Highway. Ayan. So Duterte Highway po ito mga master. Dito na. Dito. Hindi, magano lang kami, sisilip lang. So, ito na po ang welcome to Cagsawa. Papakita ko sa inyo yung yung lugar kung saan ang ruins ng Cagsawa. Bawal na magparada. Teka lang ha. Park muna. Yes.
Ha? Pwede naman, pipicturean ka lang, tapos ikot ka. For ano, for the many times around. So, nandito tayo ngayon mga master sa Cagsawa Ruins. Ayan. Pati yung ano, yung kainan doon, sobrang ano na, mahal na ng ano nila, ng mga kainan. Hindi kagaya ng dati. Sa bagay, tumataas naman lahat na. Ito na yung lugar. Medyo umulan eh, kaya ano. Ayan, tapos, ang entrance is 45 per head. 45 pesos na per head. Tapos, pag dito kayo nag park, 20 pesos per motorcycle. Kasi mga kainan linipat na nila dito sa dulo. Ito yung lugar. Ito yung Cagsawa Ruins, no? Ayan yung simbahan. Ito yung simbahan na nasira dati. Yan. Ito yung simbahan na nasira. Napunan ng lakas ng putok na yan. Ng vulkan. Tignan nyo naman, wasak talaga yung simbahan. Meron na rin akong vlog dati dito. Second natin to eh. Second vlog. Tignan nyo naman. Yung structure dati na walang bakal yan, puro bato lang lahat. Halos. Pero lupit pa rin. Nakatayo pa rin hanggang ngayon. Okay, so yan mga master dito. Dati nakaligo pa ako dito sa ano to eh. Kaso ngayon wala na yata. Hindi na na-maintain yung tubig dito. Na-maintain pa. So again, yan, pakita ko sa inyo for the last time mga master dito sa, ito yung pinakasimbahan pala. So ito yung simbahan na nasira ng ngayon. Tignan nyo kung ilang palapag to. Lahat ng lupa na nakikita nyo rito galing yan sa Bulkang Mayon. Ayan, tignan yung pundasyon ng ano, diba? Ayan. So ito yung buong, yung mga yan gawa na lang ng ano yan eh, tao. Hindi talaga yan, semento na lang yan eh. Pero yung buong simbahan lumubog to sa ano, sa lahar. So ang sumira sa simbahan is yung ano mismo, yung mga bato. Ayan, tingnan nyo. Lawak yan. At marami raw namatay dito. Ayan. Explore natin. Ito yung pader, likod. So ito yung likod na simbahan. Siya nga pala dati nakaligo pa ako dyan. Ngayon nanduminaw. Hindi na na-maintain yung tubig. Wala na. Yan, dito tayo sa likod ng simbahan. Grabe no. Yan po ang tinabunan ng ano. Kapal nung ano niyan ha, ang kakapal nung pader niyan, tingnan mo, semento at bato, ganyang katibay. Walang ano yan, walang bakal yan, pero matibay yan dahil sobrang kapal. Yan, kinain na ng puno. So yan po ang kabuuan. Grabe no. Ayan no. So ito yung simbahan. Ito yata yung altar dito. Ito yung altar. Yan.
So yan, dito, tingnan natin. Okay, so grabe no, laki ng pinako. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung simbahan na yan. Lawak, diba? So yun yung kampanaryo niya. Ito yung simbahan, Kabuhan. Tapos ito, part pa rin ng simbahan to. Ayan. At may pulis doon, dalawa. At ito na ang pader. Grabe yung mga bato, no? Ayun, gusto yung picture doon, meron doon. Ito yung mga bato sinasabi ko. Yung mga nakikita yung mga bato na yan. Yan yung malalaking bato na yan. Lahat yan galing yan dun sa Mayon. Binugayan ng bulkang Mayon. Tinapon dito. Yan ang sumira sa simbahan na yan. So comment down below kung kailan to na ano. Pero meron dito mga master, pakita ko sa inyo kung kailan to sumabog. May vlog na ako dati dito eh. So, historical, Philippine Historical Committee. So yan. So binuo pala to 1636. Ayan. 1724. So 1724 pumutok yung ano, yung bulkan at lumubog to. Yan po. So puntahan pa natin doon yung ibang part. Okay, so let's go, let's go. Ayan, nakwento ko na yung ano, yung storya niyan. Basta yung mga malalaking bat. 1724, ayan, tama. Grabe, no? Lalaki ng mga bato. Ayan. So may mga ayan yung mga stone na yan, no? Sinubukan na ng mga puno na malalaki, talisay. So ito, hindi na to original ano, hindi na yan. Wala nang ganyan nung unang panahon eh, palaistahan. May mga tilapia pa yata dyan. So ngayon ko lang ito naikot, diba dati nagbablog ako hanggang doon lang sa harapan, pero ngayon subukan kong ikutin siya. Tikman ko kaya itong ano, ice cream, halo-halo shake. Ano daw yan? May entrance dyan? Ha? Wala na pala akong 20 pesos. Oo nga, naulan eh. Gusto kong tikman yung ano. Ice cream, sir. May chila ice cream ako. Oo, talaga. Ano lasa nun, te? Maanghang, sir. Namatamis. Mga matamis. Ako master, first time kong kakain ng sili na ginawang ice cream. Magkano yan? 50 po, sir. 50 pesos. Hindi. Oh, okay na, manghang na. Bilaan mo lang. Hindi na mo manghang. Tingnan natin. Walang sili to, te. Meron, sir. Nalilagyan din. Magkano po yung isang ganyan? 50 po, sir. Kwenta. Di ba kalahati lang? Tapos sa oli namin yung kalahati. Titikim lang kami. Tikman lang. Joke lang. Wala kasi kami yung mga pera eh. Ay ako lang pala, sila pala mayroon. Mangang. So ayan na, bunikman. Parang Ano ang hindi mananaig? Ang anghang o ang lamig? Pareho. Ganon. Sakto lang. Alam mo yung ice cream dito, maanghang. Kagaya ng- Siguro yung pula maanghang May yan. halo-halo kayong Momo. Sarap naman, boy. Magkano halo? Pwede ba manghingi pa ng isang kutsara pa? Hindi na, boy. Meron doon. Ay, oo. Okay lang, walang bayad to ah. 95 po. Wala na. Tikman nyo muna to. Kung ano sa panlasa nyo. Sa halo-halo, sir. Hindi naman, di ba? Sakto lang. Parang level. Pili kayo. Mga kung sa level 10 manghang, 3 lang. Masarap pero maanghang Level 10. talaga. Pero pwedeng walang anghang. Pwede naman. Parang masarap yung ano.
Hindi nag-check na eh. Ang Aha. Baka nasa gitna na yung sili niya. Makakagat sa ano, lalamunan. Oo. Kaya na yan. Huwag siya may try. Pag mag-ice cream tayo din, lagyan lang natin sili. Gawa kayo ng ice cream sa ano, Manila. Lagyan mo yung sili na bulo. Masarap siya. Hindi masarap. Kakaiba, no? Kaso lang may ano, may sili talaga. Yung sili niya, nawawala din lang. Mawala yan kasi nga may gatas. yan. Malamig kasi tapos may gatas. Pero lupit, no? Yung sili kasi, kontra sa ano to, gatas. Gatas. So. Yung Bicol pa lang, ano yung sili. So, ayan mga master. All goods na. Pabalik na ako ng Naga. Tinambak. Okay, bye-bye. Bye-bye Bicol. Ay, bye-bye ano. Bulkang Mayon. So ayan mga master, nakapunta na tayo dito sa Mayon. Pang ilang beses na natin dito. At ganun pa rin, ever since na pumunta tayo dito, hindi pa natin na-tsempuhan niya na ano, na nagpakita yung ano, yung bulkan. Ayan oh, kita nyo. Ayan. Puro ganyan lang mga master, puro kalahati lang. Maulan din kasi ngayon. So ayan, babalik na tayo ng ano, ng Tinambak. Dito na tayo dadaan, hindi na tayo dadaan doon sa dinaanan natin kanina. Ang ano, ang pangit ng panahon ngayon dito sa ano, sa Bicol mga master. Uulan, aaraw, uulan, ganun.